Ang iminungkahing drone na kasunduan ng Ukraine sa Pilipinas noong isang buwan ay isang malaking achievement sa gobyerno sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos at susubukan kung magagamit na Maynila ang kanyang bagong kakayahan sa aerial at water drone at mga matatag ng mga barko sa isang tunay na pagpigil laban sa China. At nito namang linggo, maraming media source ang nagulat na ang Ukraine ay kumikilos na palawakin ang ugnayan ng depensa sa Pilipinas sa pamamagitan ng isang iminungkahing Memorandum of Understanding na maaaring humantong sa magkasanib na production ng drone na posibleng masisimula na nitong baon na ang magkabilang panig ay nagtatarget ng isang pagperma sa nitong katapusan ng buwan ng Oktubre. Kinumpirma ni Ukrainian Ambassador Yulia Fedev na ang isang draft na kasunduan ay naisumiti na sa Department of National Defense ng Pilipinas at good news dahil may go signal na ito ni Defense Secretary Gibo Teodoro. Kasabay nito, nakatakdang bumisita ang isang mataas na antas na delegasyon mula sa Ministry of Defense ng Kiev para sa mga final na pag-uusap at magkakaroon ng mga pagkakataon na mabisita ang ilan sa mga lugar na maaaring paglatagan ng production ng mga sasabing drone. Ang unang non-resident defense attaché ng Ukraine sa Manila na si Colonel Andrei Berenki ay nagsimula na rin makapag-ugnayan sa Philippine Army, Navy at Air Force na nakatuon sa pagsasanay, mga teknolohiya at pagpapaunlad ng mga kakayahan. Ang Ukraine na nagpasimuno sa paggamit ng mga maritime drone laban sa Black Sea Fleet ng Russia ay nag-aalok sa Pilipinas ng mga expertise nito sa unmanned platforms na sinasabi ng naval expert na si S.I. Soton na maaaring magbibigay sa Pilipinas ng asymmetric edge laban sa China sa West Philippine Sea. Sa kabila ng mga recent military acquisition, ang mga pwersa ng Pilipinas ay nanatiling maliit kung ikukumpara sa People's Liberation Army Navy ng bansang China. Ang kalihim ng depensa ng Pilipinas na si Secretary Gibo Teodoro ay nag-flag ng mga drone at unmanned system bilang mga stopgap na pamalit para sa mga mamahaling submarino. Ang karanasan sa larangan na digmaan ng Ukraine ay may pandaigdigang kaugnayan na may mga walang sasakyang pandagat na nagpapakita ng potensyal na mabawi ang konbensyonal na kapangyarihang pandagat. Ang inaasahang pakikitungo ay darating habang ang Pilipinas ay nagpapailalim din ng mga ugnayan sa depensa sa iba pang mga kasosyo na nagbibigay sa dati ng higit na kinakailangan tulong. Maaaring binibigyan din ng mga operasyon ng Ukrainian aerial at water drone sa Black Sea ang pagiging epektibo ng mga asset na ito sa medyo maliit, semi-enclosed na anyong tubig, isang operating environment na katulad ng South China Sea. Ang pag-unlad na ito ay batay sa bagong karanasan ng Pilipinas sa mga operasyon ng USB. Noong nakaraang taon, binigyan ng US ang Pilipinas ng 4 na Mantas T-12 at isang Devil Ray USB, mga modelo ng MACMA sa mga manned asset at maaaring gamitin para sa surveillance, electronic warfare, swarming operations at posibleng mag-supply sa mga naliligaw na outpost na huli sa South China Sea. Ang mga maagang donasyon na ito ay nagpapaywatig na ang US ay nagtatanim ng isang USB ecosystem sa Pilipinas. Isa na ngayon ay nahangad ng Ukraine na pagsamahin ang mga ito. Nananatili sa pinakamababang antas ang kakayahan ng USB ng Pilipinas na may kakaunting unit na donasyon mula sa US. Maaari na pakaliit ng kakayanan para sa makabuluhang epekto at umaasa sa pagpapanatili ng US isang hindi mapakalit na posisyon para sa isang bansang nag-iingat sa pag-abandona ng Amerika. Samantala, ang China Coast Guard ay nagsagawa ng seremonya ng pagtaas ng bandila ng pambansang araw sa isang barko sa karagatan malapit sa Scarborough Shoal, isang atoll sa West Philippine Sea na naging sentro ng sunod-sunod na mga sagupaan sa dagat sa mga barko ng Pilipinas. Isang mensahe ng pambansang araw na isinampapawid ng istasyon ng telebisyon ang state-controlled na CCTV ang nanumpa na ipagtanggol ang kontrol ng China sa nasabing atoll na tinutukoy ng Beijing bilang Wangyang daw. Iniulat ng South China Morning Post na sa video, sinabi ng opisyal ng China Coast Guard na si Chen Shiji na ang pagprotekta sa pinagtatalunan ng isla ay ang kanyang sagradong tungkulin at malawalhating misyon na nangangakong gampanan ang kanyang mga tungkulin ng buong tapat at mag-ambag ng kanyang buong makakaya sa pagprotekta sa soberenya ng teritoryo ng komunistang bansa na China. Kasunod ng flag raising rights na isinagawa ng mga tauhan ng China Coast Guard sa lugar sa Indigan ang Pilipinas at sinabi ng isang opisyal ng Philippine Coast Guard na may sovereign rights ang Pilipinas sa panatag o Scarborough Shoal. Sa isang post sa kanyang X account, isinulat ni PCG spokesperson on West Philippine Sea Commodore J. Tariela, the ceremonial flag raising by China Coast Guard officers
at Bao de Masinloc underscores the continuing unlawful activities of the People's Republic of China and the West Philippine Sea. Ang Panatag Shoal ay matagtagpuan sa loob ng 200 nautical miles EEZ ng Pilipinas. Ibinasura rin ni Tariela ang naunang deklarasyon ng China na gawing National Natural Reserve ang Panatag Shoal. Binanggit din niya ang Department of Foreign Affairs na nagpapapanatili ng malinaw na nilalabag ang aksyon ng Beijing sa mga karapatan at interes ng Pilipinas sa ilalim ng internasyonal na batas, kabilang ang UNCLOS at ang 2016 Arbitral Award na pagbabasura sa claim ng China sa West Philippine Sea.